Sa harap ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ay ang panibagong banta sa kaligtasan ng ilang residente sa Ginubatan, Albay. Ito'y ang nadiskubring sinkhole na patuloy na lumalawak. Ang sentro ng balitang yan mula kay J.M. Molarte na Radyo Pilipinas, Albay. Hindi na lang pag-aalborota ng Bulkang Mayon ang pinangangambahan ng mga residente dito sa Barangay Masarawag sa Ginubatan, Albay, kundi pati ang lumalawak na sinkhole. Si Tatay Jose ng Purok 8 nananawagan sa pamahalaan na bigyang pansin ang kinaharap nilang problema. Sana ma-relocate na kami dahil napakadelikado na ng barangay namin. Dumadami na yung mga sinkhole kaya hindi natin alam kung papunta na sa aming bahay. Dati raw kasi ay maliit na butas lang ito, pero nang sunod-sunod ang pag-ulan nitong mga nakaraang araw, muling bumigay ang tinambak nilang lupa at mas lumawak at lumalim pa ang sinkhole. Kaya naman ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan, humingi na ng tulong sa Mines and Geosciences Bureau o MGB Bicol para sa kaligtasan ng mga residente rito. Bukod sa dating matubig ang lugar ng Purok 8, posibleng dahilan ng paglambot nila ng lupa ay ang pyroclastic materials mula sa Bulkang Mayon. Kasi nasa Mayon area tayo, may volcano area dyan sa is yung mga, kung yun nga is pyroclastic material, hindi nga siya yung talagang solid kasi in-explain niya yung lupa ata niyan ganito, may layer hanggang topsoil. Pag nga niya solid, pag pyroclastic, there will come a time na talagang unti-unti babagsak, mag-collapse. Isa sa mga rekomendasyon ng MGB ay ang pagpapahinto ng anumang engineering intervention o pagtatambak sa sinkhole dahil sa aktibo pa rin ang paggalaw ng lupa rito. Pinabibilis na rin ng LGU ang paglilikas sa 5 pamilya na apektado ng sinkhole. Sa ngayon, mahigpit ang pagpapatupad sa no return policy sa danger zone at ang patuloy na pagbabantay ng MDRMO upang masiguro na walang buhay na mapapahamak habang iniayos ang kanilang permanenteng relokasyon. Mula rito sa Ginubatan, Albay, para sa Integrated State Media, J.M. Molarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.